Hey, kamusta mga kababayan? Mula Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Riyadh. Saludo sa ating mga OFW at kabataan na laging updated sa politika ng Pilipinas. Ngayon pag-usapan natin ang pinakabagong drama sa Kongreso, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang hirit ni Congressman Paulo Ortega na hindi naman daw aabot ng 612 million pesos ang matitipid kung walang trial. Siguro naman, Congressman, hindi rin naabot ng 612 million pesos ang confidence natin sa logic mo, ha? Pero teka, milyong-milyong piso ba talaga ang matitipid? O milyong-milyong question ang dala nito? Okay, kami nga pala, Pinoy Pulse, #WalkWithLan, ang inyong no holds barred na gabay sa politika ng Pilipinas. Ang mission natin, ihatid ang katotohanan with a dash of wit at humor para sa mga kabataan at OFW sa US, Canada, Saudi, Japan, at saan man kayo naroon. Goal natin, maabot ang 100,000 subscribers, kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore at Qatar. At magpadala ng super thanks please para suportahan ang content natin. Ngayon, seryoso na. Ang pahahayag ng OVP or Office of the Vice President, spokesperson Ruth Castelo, na millions ang matitipid kung ibabasura ang impeachment trial ni VP Sara ay kwestiyon ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Pero bakit nga ba hot topic ito? At bakit parang scripted teleserye ang dating ng impeachment na ito? Sa susunod na ilang mga minuto, hihimayin natin ang dalawang panig, ang criticism kay Ortega at ang depensa kay Vice President Sara Duterte with a side of satirical commentary at policy breakdowns na magpapabilib kahit sa mga prof sa UP Diliman. Yan Pero bago yan, shoutout sa ating mga viewers sa Davao City, Cebu, Makati, at sa mga OFW natin sa Dubai, Jeddah at Toronto. Kung gusto mong makipagdebate, i-drop ang comments mo below at baka i-feature natin ang opinion mo sa susunod na video. Let's make some noise mga kababayan. Kaya't maghanda na. Wait lang. Okay, kaya't maghanda na dahil ito ang Pinoy Pulse, #WalkWithLan, where we dissect politics with katotohanan, humor, puso. Simulan natin sa unang bahagi, ang grilling kay Congressman Paulo Ortega. Pero don't worry magbibigay din tayo ng fair shake kay VP Sara. Tara na! Okay isang araw sa Kongreso habang nagkakape ang mga mambabata sa Starbucks ng Batasan, biglang sumulpot si Representative Paulo Ortega V na may soundbite na parang galing sa Eat Bulaga. Siguro naman hindi aabot ng 612 million pesos yung gastos sa bunutan ba natin mga kaibigan? Pero seryoso, bakit nga ba off ang dating ng pahayag niya? Una, let's break it down. Si Ortega bilang mambabatas mula La Union ay kwestiyon ang claim ni Ruth Castelo na millions ang matitipid kung ibabasura ang impeachment trial. Pero teka, Congressman, saan mo nakuha ang 612 million pesos na figure? Parang random na numero lang na inambang mo sa press ko na. Ayon sa mga ulat, ang 612 million pesos ay tumutukoy sa confidential funds na ginastos ng OVP at DepEd sa ilalim ng VP Sara. So bakit mo ginawang benchmark ang numerong yan para i-dismiss ang savings ng impeachment? Ang problema, ang pahayag ng Ortega ay parang PR stunt na walang solido at verifiable na datos. Kung ikukumpara natin sa isang thesis defense sa Ateneo, ito yung tipong sasabihin ng prof, where's your evidence, iho? Wala siyang inilatag na budget breakdown o cost analysis ng impeachment process. Kung totoo, mas mahal ang trial kaysa sa savings, bakit hindi mo kami bigyan ng Excel sheet? Para naman sinabi mo, wag na tayo mag-lunch kasi mahal ang Jollibee. Pero hindi mo sinabi kung magkano talaga ang Chicken Joy, no? Kung si Ortega ang magbabudget ng birthday party natin, baka sabihin niya, wag na natin mag-cake kasi baka umabot ng 612 million pesos. Okay, pero seryoso, ang ganitong mga soundbites ay nagpapakita ng kakulangan sa transparency. Kung gusto nila natin mag-inganyo ng mga kabataan at mga OFW sa politika, kailangan natin ang mga mambabatas na hindi lang magaling maghirit, kundi magaling mag-justify. So magkano nga ba
talagang gastos na ng isang impeachment trial. Ayon sa 1987 Constitution at ang mga nakaraang kaso tulad ng impeachment ni Chief Justice Renato Corona noong 2012, ang Senate Impeachment Court ay nangangailangan ng pondo para sa logistics, legal teams at public hearings. Pero wala pang opisyal na ulat na nagsasabing aabot ito ng millions of millions. Ang totoo, ang bulk ng gastos ay napupunta sa salaries ng mga senador at staff na babayaran naman kahit walang trial. No? So Congressman, exaggerated ba ang savings na sinasabi ng OVP? Ikaw ang nag-exaggerate ng counter-argument. Sa global context, ang mga impeachment trials sa US tulad na kay Donald Trump ay nagkakahalaga ng millions of dollars dahil sa legal fees at media coverage. Pero sa Pilipinas, kung ang Senate, ang hukuman at ang House of Prosecution, ang karamihan ng gastos ay operational na lang. Kaya ang tanong, kung totoo matitipid ang milyon-milyon, bakit hindi natin ito gamitin para sa education o healthcare? Bakit kailangan pang i-downplay ni Ortega ang potential na savings? Okay, kung napapailing ka na rin sa logic ni Ortega, i-drop ang thoughts mo sa comment section. At kung nasa Sydney, London o Damam ka, i-share ito sa mga kababayan natin. Huwag kalimutang mag-super thanks para suportahan ang Pinoy Pulse. #WalkWithLang. Let's give Vice President Sara a chance to shine or not. Okay, kung si Congressman Ortega ay parang classmate na laging may hirit pero walang assignment. Si VP Sara Duterte naman ay parang valedictorian na laging may excuse kapag may issue. Pero bago natin siya husgahan, tignan natin ang panig niya sa impeachment na ito. Mula Davao hanggang Dubai, maraming OFW at kabataan ang curious. Bakit ba laging hot topic si VP Sara? Okay, ayon kay OVP, spokesperson Ruth Castelo, ang impeachment trial ay magdudulot ng massive cost na maaaring iwasan kung ibabasura ito. At hindi lang daw pera ang issue, ang time at energy ng gobyerno ay mas mahalaga. Sabi nga ni Castelo, millions of millions ang matitipid. Pero teka, VP Sara, bakit walang vague ang numerong yan? Parang sinabi mo, milyon-milyon ang funds ko sa Davao, pero walang exact count. Seryoso na, ang depensa ni VP Sara ay nakatuon sa 2 punto. Una, ang impeachment ay politically motivated. Ayon sa kanya, ang mga kalaban niya sa politika ang nasa likod nito, lalo na't may mga aligasyon tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Pangalawa, sinasabi niya na ang trial ay distraction mula sa mas mahalagang issue tulad ng education reform at economic recovery. Sa madaling salita, parang sinasabi ni VP Sara, wag ninyo akong impeach. Busy ako sa pagiging Secretary of Education. O kung si VP Sara magdidirect ng pelikula, siguro ang title ng impeachment, the political teleserye, is starring her as the bida kontra bida. Pero seryoso, ang depensa niya ay my point. Kung totoo nga na politically motivated ang impeachment, pero VP, kung walang bahid ng katotohanan, mga aligasyon, bakit hindi mo ilatag ang receipt ng 612 million pesos na confidential funds? Parang sa Shopee, kapag may reklamo ang buyer, i-upload mo ang proof of delivery. Okay, tingnan natin ang confidential funds issue Ayon sa mga ulat, ang OVP ay gumastos ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw noong 2022 at ang DepEd ay may 487.5 million pesos din confidential funds. Ang tanong, saan napunta ang perang ito? Ang sagot ni VP Sara for national security. Pero teka, VP, ang OVP at DepEd ay spy agencies na kailangan ng James Bond level secrecy? Okay sa kabilang banda, ang impeachment ay may legitimate grounds ayon sa articles of impeachment na inihain noong February 2025. Kabilang dito mga aligasyon na maling paggamit ng pondo at pagbabanta kay Pangulong Marcos. Pero ayon kay VP Sara, ang mga ito ay exaggerated at bahagi ng political vendetta. Kung totoo ito, bakit hindi niya direktang sasagutin ang mga paratang sa public hearing? Sa halip parang telenovela ang dating, next episode na lang mga kaibigan. Sa global context, ang mga bansa tulad ng South Korea at US ay may transparent na proseso. Pagdating sa impeachment inquiries, halimbawa, ang impeachment ni South Korean President Park Geun-hye noong 2016 ay nagbigay daan sa public trust dahil bukas ang mga ebidensya. Kung gusto ni VP Sara ang maniwala, ang mga Pinoy sa US, Canada at UAE, kailangan niya maging transparent din So, Team VP Sara ka ba o Team Show Me the Receipts? I-drop ang thoughts mo sa comment section at i-share sa mga kaibigan mo sa Melbourne,
Abu Dhabi at Vancouver. Huwag kalimutan mag-super thanks ha para tuloy-tuloy ang Pinoy Pulse. Next ha, let's zoom out and look at the bigger picture. Okay ha, kung ang politika ng Pilipinas ay isang chess game, ang impeachment ay parang checkmate move na laging inaabangan. Pero ang tanong, sino ang tunay na player dito? At sino ang pawn ha? Mula Manila hanggang Singapore, maraming OFW ang nagtatanong, bakit lagi na lang drama ang politika natin? Okay, ang impeachment sa Pilipinas ay hindi lang legal processes ha. Ito ay political chapter. Ayon sa 1987 Constitution, ang House of Representatives ang may kapangyarihang mag-akusa at ang Senate ang hukuman. Pero sa kasaysayan, tulad ng impeachment ni Erap Estrada at Renato Corona, lagi may political agenda sa likod. Ang kaso ni VP Sara ay hindi exemption. Ang pro-impeachment side ay nagsasabing kailangan ito para sa accountability. Ang 612 million pesos na confidential funds ay hindi basta pera. Ito ay taxpayers' money, kabilang mga remittances ng mga OFWs natin sa Qatar, Kuwait at Hong Kong. Kung totoo ang mga aligasyon, dapat nga siyang panagutin. Pero ang anti-impeachment side, tulad ng kampo ni VP Sara, ay nagsasabing ito ay witch hunt para sirain ang kanyang 2028 presidential bid. O kung ang impeachment ay isang reality show, ha? Siguro ang title ay Survivor Malacanang. Ang mga senador, ang jury, ang mga congressman, ang contestants, at kami, mga Pinoy, ang audience, na laging nagtataka kung sino ang evicted next. Pero seryoso, ang impeachment ay dapat tungkol sa katotohanan, hindi ratings. Kung titignan natin ha, ang global standards, ang impeachment ay isang mekanismo para protektahan ang democracy. Sa US, halimbawa, ang impeachment ni Bill Clinton ay tungkol sa perjury. Pero hindi siya na-convict dahil kulang ang boto sa Senate. Sa Pinas, ang problema ay ang politicization ng proseso. Halimbawa, nung ibinalik ng Senate ang articles of impeachment sa House noong June 2025, sinabi ni Senate President Chief Escudero na ito ay dahil sa procedural issues. Pero ayon sa mga kritiko, ito ay delaying tactic. Kung gusto natin ng reform, kailangan natin i-push ang transparency sa impeachment process. Halimbawa, bakit hindi i-live stream ang budget hearings para sa trial? O kaya maglabas ng public report kung magkano talaga ang ginagastos. O para sa mga kabataan sa Cebu, Iloilo at Antipolo at mga OFW sa Milan, Tokyo at Sydney. Ang trust sa gobyerno ay mahalaga. O kung agree ka na kailangan ng transparency sa politika, i-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan mo sa New York, Calgary at Doha. Mag-super thanks na rin please para suportahan ang Pinoy Pulse. Next ha, wrap this up. So anong natutunan natin ngayon ha? Si Congressman Paulo Ortega ay may point na kailangan scrutinize ang mga claims na savings. Pero kulang siya sa data para i-back up ang kanyang hirit. Si VP Sara naman ay may valid concerns tungkol sa political motivations pero kailangan niyang maging mas transparent sa confidential funds issue. At sa kabuuan, ang impeachment ay hindi lang tungkol kay VP Sara, ito ay tungkol sa future ng demokrasya natin. O para sa mga kabataan sa Quezon City, Davao at Taguig at mga OFW sa Dubai, London at Vancouver, ang politika hindi lang teleserye. Ito ang kinabukasan natin. Kaya't maging informed maging critical at maging involved. O kung gusto mong tuloy-tuloy ang ganitong hard-hitting na content, i-hit ang subscribe button ngayon ha. Layunin natin ang 100,000 subscribers, kaya i-share ito sa mga kababayan natin sa US, Canada, Saudi, Japan at Australia at sa lahat ng sulok ng mundo. I-like at i-comment ang thoughts mo at magpadala ng super thanks please para suportahan ang Pinoy Pulse #WalkWithLan. Kung nasa Hong Kong ka, Singapore o Qatar ka, itag ang mga kaibigan mo para mapanood din nila ang video na ito at ang channel na ito. Mga kababayan ko, salamat sa panonood mga kaibigan, mga kababayan. Hanggang sa susunod na episode ng Pinoy Pulse #WalkWithLan, where we keep it real, witty and proudly Pinoy. Mag-iingat kayo lagi at mabuhay ang Pilipinas!